Okay, so this is what we know so far. Katatapos-tapos lamang ng ombudsman ng kanilang press conference dun sa final nila na plunder at graft charges laban kay Senador Jinggoy Estrada. But unfortunately, hindi nag-entertain ng questions itong si Assistant Ombudsman Miko Clavano. But so far, ang mga sinabi is 573 million yan na worth of flood control projects na umano ay nagkaroon ng kickback itong si Senador Estrada. Kasabwat niya dyan yung ilang mga opisyal ng tauhan ng DPWH NCR. Pagkatapos ay kasama nitong si Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan ng sandigan ng Ombudsman itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Now, yung Ombudsman is expecting that at the soonest possible time ay makapaglabas ng arrest warrant itong Sandigan Bayan. Nirarafo lang sa ngayon kung sinong division yung hahawak sa Sandigan Bayan at siya yung magdedesisyon kung maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Estrada. Now, we tried to ask si AO Clavano kung pwede ba na mag-seek shelter itong si Senador Estrada sa Senate once na lumabas yung kanyang arrest warrant. Unfortunately, ay hindi niya yan sinagot. So, pwede mangyari na within the day ay magkaroon ng desisyon yung Sandigan Bayan Division na mapupuntahan ng kaso na makapaglabas ng warrant of arrest or pwede ring hindi agad. Kasi yung nangyari kay dating Senador Bong Revilla, it took 4 days bago makapaglabas ng arrest warrant yung Sandigan Bayan Court. January 16 final yung case, pero lumabas yung arrest warrant 4 days after, or yung January 19, tapos ng gabi ay sumuko na itong si dating Senador Revilla. So ako si Joseph Morong ng GMA News, and that is what we know so far.